Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan mabuti ang mga pagbasa, ang ating pong sentro ng maaring pagnilayan ay ang tungkol sa kahandaan. Sinasabi po na maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Kung tayo po ay mga tao na nagbabantay ng ating mga kabuhayan, hindi tayo mag-iisip na magpawardi-wardi lamang o dili kayo magpabaya sapagkat anytime pwede tayong malooban kapag hindi natin binantayan mabuti ang ating mga tahanan at ang ating mga kabuhayan. Sapagkat mayroong mga taong naghihintay lamang ng pagkakataon upang makapanloko, upang makapagnakaw, upang makaisa sa kanilang kapwa at makuha yung kanilang mga kagustuhan. Sa panahon natin ngayon, napakalaki pong bagay na pinag-uusapan lagi ay ang mga material na bagay. Tulad din ba na narinig natin, confidential fund, na kung saan bilyon-bilyon piso ang nakapaloob sa mga confidential fund ng ilang mga pinuno ng bayan. Pero hindi mailagay sa pag-uulat at hindi malaman kung saan napunta sapagkat hindi ito saklaw ng pag-audit ng COA. Sapagkat sinasabi nga kaya daw confidential para hindi malaman. Pero kung minsan hindi nga malaman kung saan napunta ang mga pondong ito. Kaya hindi naman sinasabi na tayo maging handa. Sa ating pagiging handa, sinabi ng Panginoon na dapat sindihan natin yung ating mga ilawan. Paano natin masisindihan yung ating ilawan kung ito'y walang langis o walang baterya? Mga kapatid, napaka-symbolical po ng ginamit na Panginoon. Sa paghahanda ay dapat maging nakailaw yung ating liwanag. Sindihan natin yung ating mga ilawan. At paano natin masisindihan ito? Sa pamagitan ng mga mabubuting gawa bilang magsisilbing langis para sa ilawan ng ating pagkatao. Magliliwanag lamang ang ating mga pagkatao kapag tayo gumagawa ng mabuti, bilang pinupuno natin ng kabutihan ang ating pagkatao at ito ay magliliwanag at magiging ilaw at magiging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Habang tayo ay nag-iintay, dapat may liwanag ang ating kaluluwa, may liwanag ang ating pagkatao. At ang liwanag na ito ay nanggagaling sa kabutihan na nating nagagawa sa bawat isa habang tayo nabubuhay. Kaya hindi naman mapalad daw yung mga tao maharap na ng Panginoon na nagbabantay kahit anong oras siya dumating. Sapagkat kapag tayo nakapaghanda sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo maliligaw at hindi tayo mawawalan ng karapatan para makapasok sa kanyang buhay na walang hanggan na binibigay para sa lahat ng mga tao naghihintay sa kanyang pagdating. Kaya ito po isang maliwanag na paalala sa atin na bagamat hindi natin alam kung anong oras dating ang ating Panginoon, dapat tayong maging handa
At ang ating paghahanda ay hindi lamang pangkatawan, kundi pagkos ang paghahanda natin ay para sa ating kaluluwa. At ang paghahanda natin dapat gawin ay pagliliwanag at paggawa ng mabuti nang sa gayon maging ilaw tayo at maging liwanag para sa isa't isa upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sapagkat tayo ay naging handa anumang oras dumating ang ating Panginoon sa ating buhay ay dapat bigyan natin siya ng kaukulang paghahanda upang matanggap natin siya anumang oras siya dumating sa ating buhay. Amen.